Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklalan ng mga biyaya sa panandalangin ng taong nilang isan. Aming minamahal ginagalang na Pastor Evangelista William Ahmed and Papa O God. Misa pa kami nagpupunin kapasalamat sa bawat yugto ng aming panalgawan, pinagpalat ka ng isan, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, patuloy ka na sa aming sa tutuwin, O Diyos, hallelujah. Subalit bago po yan, misa pa kami buong pagsusumamo, buong pagpapakumaba, himingi ng kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansa sa balakalooban, patawaran mo bawa sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahagi ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, dalo ng espiritual pala, at simpleng kaparaan na maintindihan na aming iniibig ng mga baguhan, mga bisitang madatian, sa ating viewers, itong aming samot sa panalangin, at sa oras sa aming pinagkakisan, sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, damas of hinders at thousand and believe cast out from them, and bind the power of darkness, and anoint all this we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal Pastor Kristo. Ang unang sa lahat, ako man nagpapabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdakli, pagsamba sa ating pinakamamahal na Pastor Kristo na pinagbubuklahan ng mga pagpapala. And we give the more honor and respect to the man of God, to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist William Melda, the end time problem of God. We love so much, Mama Pastor. And we always treasure, remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable Sam Pastor Linsel Melda, Blood Mama dear. Greetings and respect to all the beloved children, grandchildren, whole Almeida family here in the Philippines as well as in US and Canada. At sa lahat po na ating mga kapamanggawas sa lahat ng ating mga iniibig na mga kapatiran, mga iniibig na mga bisiran dito ngayon, sa ating po mga beloved viewers throughout the world, a pleasant afternoon and welcome to the Europa of God. Amen. Everybody praise the Lord. Beloved sons of God, as true children of our loving God, we should always walk circumspectly, not as fool, but as wise, but understanding the will of the Lord is. Mga iniibig, bilang tayo mga tunay na anak ng Diyos, na kinakailangan na tayo po ay laging lumakad ng katulad ng matatalino, hindi po ng katulad ng mga mangmang, kundi bagkus lagi po nating unawain ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Because we are in the last days, perilous time, redeeming the time for the days are evil. Tayo po'y nasa huling panahon na at ang panahon ay pasama ng pasama, mga inibig ko. Kaya kung ating mo na mababasa dito po from the Epistle of Paul, the Ephesians chapter 5, verses 15 up to 17, kaya lamang po, Epeso 5, 15 hanggang 17. The book of Ephesians chapter 5, from verse 15 up to verse 17. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. God bless you po. Mga taga-Efeso Kapitulo 5, versikulo 15 hanggang 17. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon, sabagat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Bless the Lord. God bless you mga kapatid, and God bless His Word. Ito po ay paalala ng banal na kasulatan na tayo pong lahat, mga inibig ko, ay maging maingat sa lahat ng bagay na tayo po ay lumakad na matatalino, huwag katulad ng mga mangmang, mga inibig ko, bagkus lagi natin unawain ang banal na kalooban ng Diyos sapagkat ang araw po ay pasama ng pasama. Tayo po ay nasa huling panahon ng mga inibig ko. Kaya tayo po ay pinagpalang lubos sa gawain ito sapagkat tayo po ay pinagkaluban ng totoong pastor na nagmula sa puso ng ating mahal na Panginoon na siya'y magbibigay sa atin ng katalinuhan, kakandilo ng unawa upang matalastas natin, maunawaan natin yung dapat ating gawin, mga inibig ko, sapagkat ang kaawin ng Diyos, mga inibig ko, is just like a roaring lion, mga inibig ko.
Katulad na siyang umuungal na leon na handang manila doon sa mga hindi nagpapahalaga sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga mainibig ko sa ating pong mga napakinggan ng mga testimonyo kanina ng ating mga beloved brethren na sa mga nag-ingat at patuloy na lumalakad ng tulad ng mga matatalino, silang lahat po itong pinagpalaan at magsabing, praise the Lord. Lahat tayo pinagpala ang ating pinakamamahal na panahon. Subalit doon naman po sa lumalakad ng katulad ng mga mangmang, mga paurong o paatras ang paglilingkod, mainibig ko, nandun po yung pong mga reminder, paalala, yung kahirapan, bumabalik, mga inibig ko, yung karamdaman, mga problema, mga persecution, mga inibig ko, sapagkat ito po'y kanilang naranasan sapat, hindi po sila lumakad ng katulad ng matatalino, hindi nila inunawa ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo pinagpalagay ng sabihin kanina ba sapagkat tayo po'y tinuruan, pinangaralan ng totoong pastor na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon, preaching the word of God with power and anointing. Lahat tayo na tumalima, sumunod at sinagawang kalooban ng Diyos. Lahat tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga napakinggan natin, mga patutukan niya, mga inibig ko talaga naman pong andun yung grabing pagtitiwala at kanilang pong paglakad ng matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon. Nandun na sila po iniingatan sa kanilang pong pagmamaneho, mga inibig ko, pagkamat total wreck, sabi ng ating mga kapatid. Isipin niyo po yung anak na sa likod, wala pa pong seatbelt yun. Imposible na hindi ito masaktan. So, balik sa dakilang kapangyarihan ng Diyos, sa punandala ng mga pastor na nalangin araw-gabi, nagsasakripisyo para sa atin, nandun iniligtas sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patunay na sila nandito kanina, ipinapahayag ang dakilang kabutihan, ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Hindi lamang sa mga aksidente, maging sa kahirapan, hahanguin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon pag isinagawa lang po natin ng buong katuwid-tuwiran, ng buong katapatan, without any mental reservation, but rather with an open heart, mga ibig ko, mararanasan po natin yung triple blessing na pangako ng ating mahal na Panginoon. Pagkapalang physical, material, lalo sa spiritual na kapala. Maging sa mga hold-uppers, mga inibig ko, iingatan tayo ng mahal na Panginoon. Marami tayong mga kapatid na nag-testify, mga inibig ko. Simula nang sila'y maglingkod ng buong katapatan at lumakad ng katulad ng matatalino, mga inibig ko, andon yung laging proteksyon sa oras ng mga pag-hold up, mga inibig ko ng mga hold-uppers, mga inibig ko. Pag nanalangin natin mga kapatid, sabihin ng mga hold-uppers, huwag kang maingay, hindi ka kasama rito. Everybody, praise the Lord. Yan po'y dakilang pribileyo sa bawat anak ng Diyos na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga may inibig ko, ibigay natin ng 70% yung ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung ano man po ang mga katungkulan iniatang sa atin, mga inibig ko, ano mga office na pinagkaloob sa atin, kung tayo tinawag na mga ngaral, mga awit, manunugtog, mga member ng gawang ito, pag-ibayuhin pa po natin yung ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat tayo po pinag-iingat ng lubos ng Diyos, sapagkat tayo po ay nasa huling panahon na, mga inibig ko. Itong buwan na ito, mga inibig ko, sunod-sunod na naman po yan. May bagyo tayo ngayon, mga inibig ko. At ang mga bagyong dumarating ngayon ay mga super typhoon na, mga inibig. Kaya kung hindi ka lumalakad ng katuwid-tuwiran sa ating dakilang sa buhay, mangangamba ka kapatid. Subalit pag tayo po ay nagsasagawa ng lahat ng kanyang kahatulan, ng kanyang kautusan, mga inibig ko, na dito hindi nagkulang sa ating dearly beloved President, dearly beloved children, who are the family, na tayo po'y tinuruan, pinangaralan, na mag-ingat tayo sa tutuwina, lumakad tayo ng katulad ng matatalino. Kaya mag-ingat po ang bawat isa, at tayo po lahat ay lumakad ng tulad ng mga wise, mga talino, sapagkat darating ang araw bago babalik ang ating pinakamamahal at yan po'y anytime now, there will be falling away first, mga inibig ko. Oh? Some shall depart from the faith. Ito pinasa banal na kasulatan, ito babala sa bawat sa atin. Hindi dito pinag-uusapan na tayo bimilang na ng mahabang panahon. Ang pinag-usapan dito kung paano po tayo lumalakad na katulad ng matatalino at hindi katulad ng mga mangmang. Ano po sabi po dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, 2 Timothy chapter 4 verses 3 and 4, magkasunod ito pong basahin, kanila man po. First book of Timothy chapter 4 verse 1. Now the Spirit speaketh expressly
that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. The second book of Timothy chapter 4, verse 3 and verse 4. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. God bless you po. Unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Dito po sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 3 hanggang 4. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Purihin po ang ating Diyos sa buhay. God bless you mga kapatid. Everybody praise the Lord. Atin mo nang palakpakan natin yung pinakamamahal na panahon. Yung buhay na palakpak para sa ating ng Diyos sa buhay. Everybody praise the Lord. So darating po talaga mga inibig ko ang panahon sapagkat babala ito ng banal na kasulatan, mga inibig ko, na nagsasabi, tatalima ang ilan sa pananampalataya, mga inibig ko, at makikinig sa aral ng devil, ng demonyo, mga inibig ko. At ang salita ng dakilang Diyos, mga inibig ko, ay magiging kati. Maiirita ang kanilang mga tenga at ihihiwalay sa katotohanan at ibabaling sa mga mali at ibang katha, mga inibig ko. Ayaw na nila gusto makapakinig ng purong ebanghelyo ng kaligtasan. Gusto nila yung gusto lang nila na tao na mapapakinggan nila na doon naman ay wala namang kabuluhan, kundi nandun nila napapatawanin ka, pag uwi mo, imbis na gagaling ka, may kabag ka pa sa sobrang katawa mo, manibig ko. Subalit dito na malas natin, nakita natin mismo ang ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Well Almeida preaching the Word of God with power and anointing, mainibig ko, gumugugol ng mahabang panahon sa panalangin pag-aayuno upang ang mga pakinig, mainibig ko, ay makalapit ng lubusan sa ating dakilang Diyos sa buhay. At sa tayo sa mga pinagpala ng ating mahal na Panginoon, ng ating matanggap ang purong ebanghelyo ng kaligtasan, lahat tayo, natamasa natin, nakita natin mismo sa ating mga mata ang mga dakilang himala na ginawa ng ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya laging paalala ng ating dearly beloved Honorable Pastor, beloved Honorable San Pastor Lisa Almeida, the beloved children of Almeida family, kung maaari, wag na pong makinig pa ng ibang gawain sa telebisyon, sa radyo, maliban po sa ating pong banal na gawain. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Sapagkat pag nakinig ka ng ibang gawain, mahiruan ang iyong isipan, mga inibig ko, mamaya wala ka na rin sa lugar na ito, mga inibig ko. Kaya ang ating beloved Honorable Pastor, beloved person of the Lord, ay nagbibigay lagi ng warning, mga inibig ko, na yung ating pong banal gawain, sapat na po yun, yung ating pong mga banal gawain sa Facebook, sa YouTube, mga inibig ko, sa ating radio program, sa TV program natin, mga inibig ko, ay talaga naman pong yan po yung napakalaking bagay, malaking tulong sa lahat ng tao sa iba't ibang panig ng mundo, mga inibig ko. Ang katunayan, isa nating kababayan na laging nakapakinig ng ating banal na gawain sa radio. Yung radio kasi natin, mga inibig ko, naka-live streaming na po tayo. Napapanood po tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Gabi-gabi po yan, mga inibig ko. At mga inibig ko, ating mahal kapatid ay naabot ng ebanghelyo ng kaligtasan. Siya po ay may stage 4 cancer, mga inibig ko. Kaya nung siya po ay nakadalo, mga inibig ko, sa gawang ito, at na siya nagpabaptismo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, yung pong kanyang stage 4 na cancer, ito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, at ngayon siya ay mainit na naglilingkod ng bukatapat at lumalakad ng katulad ng patatalino at naunawaan ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maging maingat po tayo, mga inibig ko. Malapit ang babalik ang Diyos, huwag tayong tatnan na sa ating pong panlalamig, na sa mga bagay na tayo po ay napagbibigyan pa natin yung mga pita ng ating laman.
lumayo po tayo dyan. Sapagkat ang Diablo, mga inibig ko, ay magdadala po siya ng kanyang mensahero. At unang niya gagamitin yung ating mga gadget ngayon, mga inibig ko. Isipin mo, hanggang madaling araw pa, pag hawak-hawak mo yan, kung ano na mapapanood mo dyan, mga inibig ko. Ito po ay daya ng kaway. Ito kung gadget, ito hindi po masama. Ito po yung magagamit natin para ipahayag ang dakilang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. At magsabing, praise the Lord! Kaya maging maingat po tayo, mga inibig ko. Sapagkat ang babala ng ating banal na kasulatan, mga inibig ko, na tatalikod ang iba at makikinig ng aral ng demonyo, mga inibig ko. Kaya't huwag pong magtaka kung maraming tao na ang tatanggap, ang iba ngayon nakatanggap na ng mark of the beast o yung microchips, mga inibig ko, na ito po inirebuild na ng ating mahal na Panginoon ng Biblia na 2,000 years ago, at ito baguhan pa lang ako, mga inibig ko, ito pinangangaral na ng ating minamahal ginagalang na pastor, mga inibig ko. Kaya sabi po dito sa Revelation chapter 13, verses 16 up to 18, mga inibig ko, ano po sabi po rito, kaya lamang? The book of Revelation chapter 13, verses 16, 17, and 18. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. God bless you po. Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16 hanggang 18. At ang lahat ng maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siya mayroong tanda o sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siya'y bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pag hindi mo alam ang Word of God, mga inibig ko, akala lang nila ay parang numero lang na itinatatak yun na 666, mga inibig ko. Actually, hindi naman po itatatak na literal po yan, mga inibig ko. Yan po ay through microchips. Actually, itong nakaragdagdaan na taon na ating nagkaroon tayo ng COVID-19 sa buong mundo, mga inibig ko, this is just the beginning. Mind conditioning na po yun. Mind conditioning. Kinukondisyon na yung ating mga puso't kaisipan, mga inibig ko. Na ito po ay mangyayari talagang ng puspusan, mga inibig ko. After receiving the mark, what will happen? The consequences, mga inibig ko, pag meron kanyan. Kaya lagi sinasabi natin, minamahal ginagalang na pastor, na lagi tayong dadalo, huwag a-absent upang yung ating pananampalataya hindi mahiruhan, mga inibig ko, mananatili tayong firm sa ating pananampalataya upang hindi tayo maagaw ng kaaway ng Diyos, mga inibig ko, sapagkat maraming padala ang kaaway ng ating mga panood. Aalukin ka ng maraming mga ayalok sa iyo upang ikaw ay mawala sa iyong pananampalataya, mga inibig ko. Ito po, kailan po ba ito sinimulan, mga inibig ko? Maalamin natin, mga inibig ko, this was started 1973 sa bansang Sweden, sa utos mismo ng premier. Ito po inilagay yung microchips sa mga prisoner, sa mga bilanggo, para kung sila itatakas, madali nilang malocate. Noong 1980 naman, sa nursing homes, mga inibig ko, ginamit din ito upang madaling madetect kung meron din tatakas sa mga nursing home, mga inibig ko. During the Vietnam War, mga iniibig ko, ito inilagay sa mga sundalo. Tinawag itong Rambo chips, mga inibig ko. Just in case na sila po ay mahuli, madali silang marirescue, mga inibig ko. Sa katotohanan, ito po ay matagal nang ginagamit. Anong layunin? Upang makondisyon ang mga isipan ng tao. Una itong ginamit sa mga hayop, sa bases, mga inibig ko. At ngayon ay sa tao na ito, mga inibig ko, marami na actually, nakita naman natin sa Facebook minsan, very proud pa sila na tinanggap nila yung microchips, mga inibig ko.
Not knowingly, mga inibig ko, na yun po ay sino ng kaaway, mga inibig ko. My people are destroyed for lack of knowledge. Ang tao po ay napapahamak dahil sa kakulangan ng salita ng ating mahal na Panginoon. Subalit tayo sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, tayo po ay pinagpalang lubos sapagkat dito ay tinalaga ng ating mahal na Panginoon yung kanyang end-time prophet na nagtuturo ng buong katotohanan, mainibig ko. Inihayag ang lahat ng katotohanan, mainibig ko. Walang takot, mainibig ko. Kaya nga, mainibig ko, ang katunayan, ito po ay isasagawa na sa lahat ng tao through 16th article, mga inibig ko. And it was made in Kenya, Africa, June 1985 by the late John Paul II. At ito po ay naulit September 1992 sa Kenya pa rin, sa Africa, mga inibig ko. Ano po ba itong 16th article na ito, mga inibig ko? Na ang sabi po dito sa number 1, nobody shall access in postal without the number. Nobody shall be, number 2, nobody shall be employed without the number. No student registered without the number. No SS without the number. No one can buy and sell without the number. You cannot deposit, withdraw without the number. You cannot travel by land, by air and sea. You cannot import, export without the number. There will be one monetary system. There will be one day worship. No one shall hunting, fishing without the number. No one can go to the hospital without the number. Poverty shall be relieved for better life. Ito ang gusto ng tao, yung mawala, yung kahirapan. Kaya tatanggapin talaga nila ito, mga inibig ko. No? All transportation of the world shall be dealt accordingly. Without the number, you are considered terrorists. If anyone does not recognize the number, shall be punishable. Sa mga nasabi natin sa 16 articles na ito, mga inibig ko, ang hindi na lang nangyayari dito, yung one monetary system, there will be one day's worship, mga inibig ko. Actually, during the pandemic, mga iniibig, hindi ka makalabas, hindi ka makapag-travel. Hindi ka pwedeng pumunta ng hospital pag wala kang vaccine card. Hindi ka pwedeng bumili pag wala kang vaccine card. Hindi ka pa makapasok sa bangko pag wala kang vaccine card, mga inibig ko. Kaya kinukondisyon na, mga inibig ko. At hindi pa tapos ito, mga inibig ko. Sapagat ito po yung plano ng kaaway ng Diyos, mga inibig. Kaya, ang gagawin natin, lumakad tayo ng katulad ng matatalino, huwag ng katulad ng mga mangmang. Everybody say, praise the Lord. So, ang function ng microchips, mga inibig ko, ay hindi na kailangan ng cash. Ngayon nga, mga inibig ko through credit cards, kung ano na, mga inibig ko. Sa gabi, pwede ka rin mag-transact ng business mo, magpadala ka ng pera. Ganun na kabilis, mga inibig ko. Oh? Yan ang function ng microchips, mga inibig ko, mark of the beast. At you can easily locate it kung saan ka. Ngayon, ano po ang mangyayari? Pag tumanggap na ng microchips, mga inibig ko, nang sabi ng banal na kasulatan, ako na po magbasa nito, mga inibig ko. Nang sabi sa Revelation chapter 14, verses 9 up to 11, and the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. So ito po ang mangyayari, mga inibig ko, pag tinanggap po ang mark of the beast o microchips, na napakaliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan, may iniibig ko, na at ang mga ibang anghel ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumamba sa hayop at sa kanyang kalarawan ay tatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kanang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok
ng hirap nila ay napailan lang magpakailan-kailanman at sila walang kapahingaan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Kaya yung mga tumanggap na ng mga mark of the beast sa iba't ibang panig ng mundo, may inibig ko, ito ang kanilang mararanasan. Kaya tayo pinagpala sapagkat meron tayong totoong pastor ng ating kaluluwa na inihayag ang buong katotohanan, may inibig ko. Kaya wag na po tayong manghina pa, manglupay-pay pa, manibig sapagkat totoong napakalapit na ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat pag meron kang mark of the beast, yung microchip na yan, you will be Satan incarnate. Kahit magulang mo, ipagkakanulo mo na yan, mga inibig ko. Kaya nga, ito po ay anytime na, mga inibig ko. Pag magkaroon na ng habulan, pero bago mangyari yan, kukuhanin muna tayo ng ating mahal. Lahat ng lumalakad ng mga matatalino, mga inibig ko, at inunawa kalooban ng mahal na Panginoon, mga inibig ko. Yung mga maiiwan, sabi ng ating minamahal General Pastor, 1% lang ang kanilang sa malangit, magpapugot ng ulo. Bago ka naman pugutan ng ulo, grabing pagpapahirap ang gagawin siya ng kaaway, mga inibig ko. Kaya ngayon pa lang, ibigay na po natin yung the best na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sundin natin ng katuwid-tuwiran ang lahat ng katuhulan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga inibig ko. Alisin ang mga pagkabahagi, ang inisgalit po sa ating puso't isipan. Kundi bago sa pag-ibig ng Diyos sa sumaatin, ipahayag ang dakilang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, mas maganda ngayon pa lang ay magpakainit na po tayo. Ibalik natin yung una nating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Sa mga hindi tumanggap ng 666 o microchip, ito naman po ang mangyayari sa kanila. Ang sabi sa Revelation chapter 20 verse 4, makakapiling ang dakilang Diyos at maghahari with 1,000 year. Palakpakan po ating dakilang Diyos sa buhay. Praise the Lord! Ngayon, ano po ang pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat natin gawin upang tayo patuloy na lalakad ng katulad ng matatalino at hindi ng mga mangmang at lagi nating nauunawaan ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay. Ano po sabi po dito sa 2 John chapter 1 verses 8 and 9, kanila naman po. The second book of John chapter 1 verses 8 and 9. Look to yourselves that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. God bless you po. Ikalawang Juan, Kapitulo 1, versikulo 8 hanggang 9. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Ama. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Ito po ang ipinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay. Ibig sabihin, pahalagahan po natin ang ating mga paglilingkod. Isagawa po natin ng katuwid-tuwiran ang bawat kautusan ng ating dakilang Diyos na buhay. We must serve the Lord with fear and trembling, mga inibig ko. Isagawa ang lahat ng katulunan magmula sa kabanalan, for without peace and holiness, no one can see the Lord. Hindi lamang tayo naging banal pag tayo sa ating pananampahan, pag nandun sa inyong tahanan, sa ibang bansa ka na, kung ano yung galaw na sa liputan, yun po ang ginagawa natin. Huwag po tayong ganon, minibig ko. Sapagat ang tumawag sa atin ay banal, kaya magpakabanal po tayo sa lahat ng uri ng pamumuhay natin. Maging tapat tayo sa pagbibigay ng ating sapong pagit handog. Unahin natin lagi ang para sa ating mahal na Panginoon. At magtapat tayo lagi sa pagdalo, kahit umuulan, bumabagyo, mainibig ko, kahit na mainit minsan, nandiyan lagi. Pero pag tayo mainit na nagpupuri, mas lalo tayong pagpapalain ng ating dakilang sa buhay. Lagi tayong nalalangin, nag-ayuno, lalo pat ating namamalas ang nalalapit na pagkabalik ng ating dakilang Diyos sa buhay, mga inibig ko. Maging sincere po tayo, mga inibig ko. Ito po yung warning. Babala ito. Rapture will take place any moment now, mga inibig ko. Kaya manatili po sa atin yung aral ng dakilang Diyos na dito tayo kinuruan, pinangaralan ng ating minamahal ginagawa na pastor, ang mga Bible study, ating beloved Honorable San Pastor Lisa Almeida, mapapanood pa rin po natin yan sa YouTube, mga inibig ko, sa Facebook. The beloved children tayo tinuruan, mga inibig ko, ating pong panghawakan yung aral na yan. Mag-ingat po ang bawat sa atin, sa ating mga sarili,
Lagi tayong magpakumbaba, lumakad tayo ng buong kapakumbabaan sa harapan ng ating pinakamamalapan. Huwag tayo kailanman magmamataas. Ano man ang ating mga tinatangkili, ano man ating kalagay sa buhay, lagi tayong magpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamalapan. Everybody, praise the Lord. Kaya mag-ingat po sa atin. Sa ating mga na huwag pong may wawala ang mga tulot aral ng propeta ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Biblia, hindi mawawala ng kabuluhan ang mga mabuting bagay na ginawa natin at huwag makapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahuanan tayo po ay aani. Lahat magsabing praise the Lord. Ano po ang ating anihin? Dito pa man sa lupang ito, mga inibig ko, dito pa man sa lupang ito, umaani na tayo. Grabe pagkapala ng mga napakinggan natin mga patotoo mula sa kahirapan, pinagyaman ng ating mahal na Panginoon, mga inibig ko. Lalo na sa spiritual na pagpapala. Mas nasain natin lagi yung spiritual na pagpapala sapagkat yun ay walang kapantay. Ang lahat magsabing praise the Lord. Kaya pag tayo po'y nanatili sa aral ng ating mahal na Panginoon na dinala natin beloved beloved children at tayo po'y nag-iingat sa ating mga sarili, mga inibig ko, at inuunawa natin ang kalooban ng Diyos, mga inibig, may pangako pa ating mahal na Panginoon. Last verse, dito po tayo sa huling talata, 1 Thessalonians chapter 4, verses 15 up to 18. Maganda na po mga uwit, manunugtog. The first book of Thessalonians chapter 4, from verse 15 up to verse 18. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words. God bless you. Dito po sa unang Tesalonica Kapitulo 4, ang talatay 15 hanggang 18. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayo nabubuhay na natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo manguuna sa anumang paraan sa natutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ang arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na mga titira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito'y isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya mag-aliwang kayo sa isa't isa na mga salitang ito. Purihin po ang ating pinakamamalapan. Ebasa, praise the Lord! Napakagandang pangako ng ating dakilang Diyos sa buhay. At yan po'y anytime now, rapture will take place any moment, mga inibig ko. At unang kukuhanin ng malapanan yung pong ating mga mahal sa buhay na mainit na naglingkod, na nakatulog, mga inibig ko, sila po'y unang babangon, mga inibig ko. Sila unang kukuhanin ng ating dakilang sa buhay. At tayo, na nangabubuhay pa tayo po ay kukuhanin ng ating dakilang Diyos na buhay, mga inibig ko. Yan po yung inantay natin na pag-asa, mga inibig ko, na kung saan sa ibang mga gawain ay wala silang katiyakan sa rapture of the church. Subalit tayo pinagpala, salitang pinagpala, mga inibig ko. Sapagkat dito po, nang malaman natin ang katotohanan, nandiyan sa dapat sa Espiritu katotohanan, mga inibig ko, tayo lumakad na katulad ng matatalino, hindi katulad ng mga mangmang, at naunawaan natin ang banal na kalooban ng Diyos. Lahat tayo ngayon ay bound for rapture kung hindi po tayo titigil sa paglilingkod sa ating pinakamamahal at ganapin, unawain ang kanyang kalooban. Lahat po tayo tumayo, mga inibig ko. At sa lahat ng ating inibig na mga baguhan at beloved visitors, now is the day of salvation, now is the accepted time. Ngayon po, ang araw ng kaligtasan, ngayong araw ng pagtanggap, dyan na lamang po kayo sa harapan, mga inibig ko. Habang kayo inalalayan ng ating mga beloved co-workers, ating mga beloved co-preachers, mga inibig ko. At minsan pa nating bulay-bulayin ang dakilang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi nating alalahanin yung ating mga iniwan na mga pangako sa Diyos na tayo maglilingkod ng buong katapatan at tayo aawit muli sa Kanya, sasambahin natin Siya. Yung mga ating mga iniwan na salita na para bagang nakalimutan natin sapagkat tayo po ay nagtiwala sa ating mga sarili, mga inibig ko, kung kaya ikaw'y nawalay sa banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon ang inihiling ng ating dakilang Diyos sa buhay,
na tayo po ay magpakumbaba, ibalik yung unang pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na panahon habang ating inawit ang papuring awiting ito. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Una ang sabi mo, magtatapat Yan na lang po sa aming harapan, mga inibig ko. Yes, Lord God. Itaas mo ating mga kamay, mga inibig ko. At gawin natin panalangin ang awiting ito. pangako. Inaantay tayo ng ating dakilan sa buhay. Ako'y Maaari, mga inibig ko, sasamba hanggang sa yung ating pananampalataya ay nabawasan. Subalit hinihingi ng Diyos na maging solid yung ating pananampalataya sa Kanya. Ibalik natin yung una nating pag-ibig sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa Kanya lamang tayo magtitiwala, mga inibig ko. Huwag na huwag kang magtitiwala sa iyong sarili. Sapagkat it is a fearful thing to fall in the hands of the living God. Hallelujah, pag tayo nagtiwala sa ating sarili, wala tayong ibang pagkakatiwalaan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami. Sapagkat sa garang amin, wala kaming magagawa. Hindi namin kaya ito. Subalit, pag ikaw nandyan, sadyang nabagay niyo aming mga kayanan. Sa mga dalangin na yung tawag niya ng isa namin minamapasto. Hallelujah! Pangawakan mo kami, O Diyos, na wala kang isang mabibig mga kabitaw sa iyong presensya, O Diyos. Hallelujah! sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y awag mo. Yes! Hallelujah! We love you, dear Jesus. We love you, dear Jesus. We love you, dear Jesus. Sabi ko, Ibo ka mong bibig mo, kapatid. sa'yo lang ang Sabihin mo na iniibig mo siya. wala ko. Maaari sa mahabang panahon, hindi mo nasasabihin na iniibig mo at yung mahal na Panginoon. Sabihin mo, iniibig kita. Minamahal kita, mahal na Panginoon. Hallelujah! Tila ngayon sa tumulong ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko'y lalamig. Yes, Lord. Nagtiwala sa sarili. Sa iyong mga kamay. Ako
pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Laging sinasabi sa atin minamahal tinagahan na pastor, ating beloved San Pastor Salmeta, na maglingkod tayo ng buong katapatan, ng buong katuwid-tuwiran sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kung tayo maglilingkod, mga inibig ko, ibigay na natin yung the best na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Kailanman hindi tayo iniwanan, kailanman hindi tayo pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Sa oras ng kagipitan, sa oras ng karamdaman, sa oras ng kapahamakan, nandiyan lagi ang makapangyarihan kami ng Diyos na kailanman hindi tayo pinabayaan, mga inibig ko. Lagi tayong tinitingnan ng ating mahal na Panginoon, iniibig tayo na po sa ating mahal na Panginoon. Ang hinihingi lamang ng Diyos sa atin, ibalik mo yung unang pag-ibig mo, kapatid. Yung unang linga sa pag-inikot sa ating mahal na Panginoon. Ano mang mga tungkulan na pinagkalap sa atin, pag-ibahin pa natin lalo yan, manibig ko. Alisin ang mga inispunta sa ating mga puso't isipan, ang mga pagkabahagi, kundi bago sa dakilang pag-ibig ng Diyos ay sumasa atin, manibig ko. Lagi tayong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Magtitiwala lamang tayo sa ating nakasabuhay. Hallelujah! Ngunit pag-ibig ko'y nanlamig. Yes, Lord. Nag-iwan na sa sarili. Yes, Lord. Uray ka, mahal na Panginoon. Napakabuti mo sa aming buhay. Napakabuti mo sa aming buhay, mahal na Panginoon. Pinagkulang mo kami ng tumpas. Tulungan kami, katulungan na namin sa amin. Salamat sa kanilang pagkapagal, pag-aayon, no. Nandito kami ngayon. Hallelujah! Umaasa sa iyong pangyaw ko ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! 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 Pag-ibig ko, ako'y Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Kantin po sa ating Rachel. At pagpapahil po sa parang salita ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka ang pinakamamahal na Panginoon. Purihin ka ang dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. muli-balik ang unang pag-ibig ko. Purihin ka ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. At huwag ilalayo sa dakila pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo. Tulungan ka. At huwag ilalayo sa dakila pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos, kinamahal. Sa lahat po ng ating minamahal na bisita, sa lahat po ng mga nakaantabay sa mga oras ito. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan kung bakit kayo po ay naandito ngayon? Bakit, minamahal? Dahil kayo po ay pinili ng ating dakilang Diyos. Lubos po kayong pinagpala ng ating dakilang Diyos, minamahal. Bakit? Isa rin po kayo na totoong pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Aabutin na mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon at magmamana ng buhay na walang hanggan. Narinig po natin, minamahal, ang mga dakilang patotoo. Nagpapatunay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos ay kasama natin. At ang lahat ng mga pagpapalang itong minamahal ko, ito po'y makakamtan ng bawat isa sa inyo. Papaano ang minamahal?
kung ating isasagawa ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay tinatawag na pananampalataya. Pananampalataya o paniniwala sa nag-iisang Diyos sa buhay nating sinasamba sa Espiritu at katotohanan sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pananampalataya. At ang ikalawa, ay tinatawag ng mga Diyos sa pagsisisi. Kalakip ang ating pagtanggap sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil banal na kasulatan nagsasabi, Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Kaya mahal ko, sasamitlain po ng ating mga labi yung mga Diyos sa pagsisisi. Amen? Na hindi na po natin babalikan pa yung luma nating pagkatao at lalakad po tayo na mahal sa panibagong buhay kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ikatlong mahal ko ay tinatawag na bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapatawad ng mga nagawa natin mga pagkakasala. Dahil ang sabi ng Gawa 2:38, mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen? Mahalagang bagay na mahal na tanggapin po natin ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang bautismo, ito mga mahal ko, ay hindi paglipat ng anumang relihiyon o pagsanib ng anumang organization. Ang bautismo ng mahal, ito ay utos ng ating dakilang Diyos na dapat po nating isagawa at gawin. Amen? Dahil dito po ang mga patawad, ang mga nagawa natin mga pagkakasala. Kaya kung pumunta ka dito ng mahal, pumasok ka sa lugar na ito, taglay mo ang karamdaman, kahirapan sa iyong buhay, kawalang pag-asa ng mahal ko. Kapag tinanggap mo ang bautismo sa tubig, sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, lalabas ka dito, magaling na karamdaman mo, lutas sa suliranin mo, pagpapalang material, pinansyal, pisikal, lalo tigit sa espiritual na pagpapala, ayun ang makakamtan. At yung ikaapat ng mahal, sa patuloy mong paglilingkod sa ating dakilang Diyos, babautismuhan ka ng banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iingatan ka lubos ng ating dakilang Diyos, saan ka man pumunta, saan ka man tumong na mahal, iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos na mahal, isagawa po natin ngayon ang ikalawang reglamento ng kaligtasan ng ating mga Diyos sa pagsisisi, kalakip ang ating pagtanggap sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal, sumunod po sa maiksing panalangin na aking babanggitin. Taos sa pusong panalangin ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo tumalangin, dakilat o pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis, at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Gawin mo po akong isang tunay na Kristiyano sa puso, gawa, isip, at katotohanan. Pakalinisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Ipatawad na po ang mga nagawa kong pagkakasala mula na magkaisip hanggang sa mga oras ito. Iligtas mo po ako, 10 ng aking mahal sa buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito ang samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung mahal, manatili po ng kataas ang ating mga kamay. Kami naman po ang manalangin para sa inyo. Dakilat o pagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amang banal misanan pa, sa pangunang panalangin ng aming minamahal at ginangan na pastor, time prophet. Narito po ang aming minamahal ka, bayan tumanggap sa iyong manilag at makapangyarihang pangalan. Pinakamamahal na Panginoon, kabagan mo sila, abutin mo po sila na iyong pagpalang kamay. Dakila naming Ama, pumasok ka po sa kanilang mga puso. Gawin mo po silang isang tunay na Kristiyano
sa puso, gawa, isip at katotohanan. Pakalinisin mo po sila ng iyong banal na dugo na magusak-us ng Kalbaryo. Ipatawad mo po ang mga nagawang pagkakasala. Iligtas mo po sila sa po na kanamahal sa buhay. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Ito po sa mudalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Mahal, ibaba na po natin ang ating mga kamay para po sa ating mahal mga baguhan na isagawa nyo na po una at ikalawang reglamento ng kaligtasan, pananampalataya at ang makadiyos na pagsisisi. Mamaya po kinamahal hanggat maaari, huwag po kayong aalis. Ulisanin man ang lugar na ito na hindi nga bautismuhan sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ulitin ko po kinamahal, kapag tinanggap nyo ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng mga suliranin, lahat ng mga karamdamang mahal, aalisin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nag-aantay na sa ating mahal ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos na mahal at tayo na mahal ko ay tuloy-tuloy na po sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos kung saan tayo darako na po sa ating pong banal na hapunan at akin na po pinagkakaloob ang abong pagkataon sa ating beloved ordained preacher, Pilad Brother Rob Blanco. Amen. Praise God. Amen. God bless you, my beloved co-preacher, Brother Bob. Hallelujah. Tayo po may namahal ay dadako na po sa ating Holy Supper. At muli maminamahal sa sariwain po natin ang pagpapakasakit ng ating dakilang Diyos doon sa krus ng Kalbaryo, maminamahal. Dahil sa ating kaligtasan, maminamahal, dakilang pag-ibig ng ating napakabait na mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. At habang tayo po maminamahal ay umaawit, ihanda po natin ang ating mga puso, maminamahal, hallelujah, upang makibahagi sa banal na hapunan, maminamahal. Habang inawit pong awiting ito, ang awit na ito, maminamahal, gawin po nating panalangin. Hallelujah. Naroon ang ating pagsisisi sa harapan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Search Hallelujah. me, Yes, Jesus. oh God, Hallelujah. and know my heart today. My
palagi po natin sasariwain, maminamahal, kung ano ang ginawang sakripisyo, dakilang sakripisyo ng ating mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan, maminamahal. Looking unto Jesus, our dearest Jesus, maminamahal. Palagi nating mamasdan ang ating mahal na Panginoon na nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Yan ang ating buhay, mga minamahal. Huwag nating kakaligtaan, araw-araw, mga minamahal, kung paano tayo niligtas ng ating mahal na Panginoon. Napaka-precious ng ating kaligtasan, mga minamahal, na mismong buhay na nag-isa ng ating mahal na Panginoon. Inalay niya. Doon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, lahat ng hirap, lahat ng papakasakit, lahat ng persecution, mga minamahal, doon inilagay sa katawan ng ating napakabait na mahal na Panginoon Hesus para sa ating kaligtasan, para sa ating kasalanan na ito po'y mahugasan na mapatawad, para sa ating mga karamdaman, ito po'y magsigaling, mga minamahal. Isaiah 53, 3-7, Hebrews chapter 2, verse 12, chapter 12, verse 2, yan pong lahat, mga minamahal. Hallelujah, ay palagi po natin alalahanin sa ating mga puso, mga minamahal, na ito po ay pinakamahalaga kaysa anumang kayamanan sa daigdig na ito, mga minamahal. Ang kaligtasan natin, mga minamahal, ang kamatayan ng ating mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tayo po'y magkaisang lumalangin, mga minamahal. Panalangin na taimtim na pagsisisi sa harapan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Dakila po namin Diyos, amang banal, pinakamamahal, Panginoon Hesus. Sa paunang dalangin ng aming kagalang-galang na Malapastor, Evangelist Waldes Almeida, your time prophet, mahal na Panginoon, tukubi sa iyong banal na paanan, mahal na Panginoon, nagpapakumbaba, nagsisisi, sa lahat ng ngayong pagkukulang, pagkakasala sa iyo, patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Nais mo namin, mahal na Panginoon, masunod sa iyong banal na kalooban. Tulungan mo bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, upang maging handa sa dakilang araw ng pagbabalik ko, Diyos. Mapahalagahan po namin ang tawag mo sa amin, mahal na Panginoon. Maingatan po namin ang aming lakad araw-araw sa iyong harapan. Tulungan mo bawat isa sa amin at patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Gawin kang karapat-dapat, mahal na Panginoon, sa araw na yan ay yung pagbabalik ko, Diyos. Hallelujah. Sa mga pangyariang pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin natin, mahal po yung mga minamahal. Hawakan po natin ang tinapay na ito po ay nagsimbolong katawan ng ating mahal na Panginoon Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. At maya-maya, mga minamahal, yung katas ng ubas na ito naman po ay nagsimbolong dugo ng ating napakabait na mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na umago sa krus ng Kalbaryo. Sabi po may mahal sa 1 Corinthians chapter 11:23, sapagkat tinanggap ko sa mahal na Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang mahal na Panginoong Jesus nang gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin, mga minamahal, ang tinapay. Hallelujah. At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin sabay-sabay, mga minamahal, ang katas ng ubas.
ang tinapay ng buhay. Kanin mo, mag-iisa. Yan ang katawan, pinayuman upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan, naghihirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang sana bagong tipan. Inumin mo, maghibahagi. Ito ang sana bagong tipan. Inumin mo, mag-iisa. Yan ang dugong tubig upang ikaw ay luminis. Ni Kristo na para sa'yo, tusig sa bayo ay tumigis. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang sana bagong tipan. Yan ang katawang pinayuman. Yan ang dugong itinigis. Ito ang aking patunay na ako'y kasama ng kapatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay na ako'y kasama niyang kapatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay na ako'y kasama ng kapatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na ang aking patunay na ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay.
Napakadali sa pag-ibig mo sa amin, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dadako po tayo maminamahal sa lahat ng ating mga pangailangan. Hallelujah. Napakasarap damhin ang presensya ng ating mahal na Panginoon, maminamahal. Pinagpala po tayo sa lahat ng pinagpala. Dakila naming Diyos na mapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Pinakamamahal na Panginoong Isus sa unang dalangin namin kagalang-galang na mahal na Pastor Evangelist Willis Radalmed. Narito po kami sa iyong banal na panan, mahal na Panginoon. Nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo, Diyos, sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy na pagpapasalamat sa iyo, mahal na pinagkalooban kami na totoong mga magulang sa iyo, mahal na kagalang-galang, mahal na Pastor, beloved children, upang pangalagaan kami, mahal na Panginoon, hanggang sa ng pagbabalik, malaman na natili kami sa paglilingkod sa iyo hanggang sa buhay na walang hanggan. Kamtin po namin lahat ang pagpapala mo, Diyos. Hallelujah. Habang kami nabubuhay, magagamit mo po kami, malapay noon, sa pagligtas po ng maraming kaluluwa. Salamat po sa iyo, malapay noon. Hallelujah, hallelujah. Kalakasan, mabang buhay, aming kagalang-galang, malapastor, and all the beloved children po sa amin, salamatan, malapay noon, upang bago magbabalik lahat, mahinirang mo sa buong mundo. Hallelujah, ay mabaligtas sa magitan ng tunay mong ebanghelyo na makapangyarihan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal, mga minamahal. Ilehans po natin ating mga sarili isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman. Isipin po natin ating kagalang-galang na mahal na Pastor, our beloved Evangelist Willis Radalmeda, naglehans po sa atin, maging sa ating mga loved ones, at kung anumang uring karamdaman, problema, bisyo man yan, mga minamahal, ay i-cast out po natin sa mga pangalan ni Jesus. Hallelujah, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, unbelief and doubts, vanity, glory, pride, lust, covetousness, materialism, mga bumabalik na mga kahinaan, kasaw. In Jesus' name, be healed, from surrender, be blessed, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pasalamatan po natin ating minamahal na lahat ng ating mga kahilingan, ito po ay tinugunan ng ating malapain sa malang kaparaanan, at bilang pasalamat sa ating malapain, isisigaw po natin ng buong lakas may namahal ang hallelujah, praise the Lord 3 beses. Huwag na po kayong lulukso dyan, dyan sa taas may namahal, sisigaw na lang po ng malakas, sa baba lang po maminamahal ang lulukso ng purihin ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Praise the Lord. Glory, glory, glory to God. We love you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. God bless you so much, mga minamahal. Praise the Lord. At tayo naman po idadakot sa ating po mga announcements. At narito po, our beloved Dr. Rick Arcon. Amen. Praise my beloved co-preacher. Amen. God bless you po, beloved preacher, beloved Ralph Blanco. At mga minamahal, muli po sa bahaging ito, tayo po muna ay magsasagawa po, mga minamahal, ng ating pong pagbibigay, ng ating pong special monthly offering. Mga minamahal, ito po ay
ito po ay ating pong isinasagawa once a month lamang po, isang beses po sa loob po ng isang buwan, mga minamahal, sa huling linggo po ng kasalukuyan buwan, mga minamahal. At sa pamagitan po ng ating pong pagbibigay ng ating special monthly offering, mga ginigiliw po ko pong mga mahal na kapatiran, ating pong mapapadama lalo ang ating pong pag-ibig sa mahal na Panginoon at patuloy po mga minamahal sa ating pong pagtapat, lalo po maipapalaganap pa nag-iisang ebanghelo sa buong mundo sa Panginoon po ng pastor ng ating kalo, ating ginagalang, minamahal ibang sa will, element, our legacy and prophet, the beloved family, at mga minamahal, huwag niyo pong kalimutan, tayo po mismo ang makikinabang sa lahat ng bagay. At akin na po nga tinatawagan, narito po mga, naka-deploy na po yung ating minamahal ushers po sa kalapong hawak-hawak na offering clothes, yan yung po maaari pong i-drop, ihulog po, ang yung po ibibigay ng special monthly offering. Atin na po ibigay ang lahat ng panahon sa aking pong beloved co-preacher, beloved Brother Ferdy Alvaro, sa ating pong panalangin. God bless you po, ating pong beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon. Mga minamahal, tayo po manalangin sa ating pong pagkakalob ng ating mga special offering. O po mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal pang Kristo, asot panalangin ng aming dearly beloved pastor, Evangelist Wildy Estrada Alameda, your end-time prophet. Mahal na Panginoon, narito po kami ngayon sa aming pagkakaloob ng aming mga special offering. Amang manadalangin namin sa iyo. Basbasan mo at pagpalain ang lahat ng magkaloob. At muli mong ibalik sa kanila ito ng siksig, liglig, at umaapaw na walang sapat na silid na kalagyan. Ang lahat ng pagpapalang material, physical, at higit sa lahat, ang pagpapalang spiritual. Ito pong aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Of Jesus in my whole life, I must have Jesus in my life, in my walking, in my talking, in my weeping, in my sleeping, I must have Him in my life. Just Jesus, till I change. I must have Jesus in my life, in my walking, in my talking, in my sleeping, in my sleep. I
Glory to God. Purihin po ang napakadikilang pangalan po ating mahal na Panginoon. Our love, God bless you po mga mahal. Sa iyo pong patuloy na pagbigay sa gawain po ng mahalapan upang mga bilyon-bilyon mga taong kahabag-habag na wala pa pong Kristo sa puso ay makalapit po sa kanya pong paanan mga minamahal. God bless you, beloved choir members. At mga minamahal pa sa ating po mga mahalaga po announcement. Patuloy po ang ating pong live streaming mga for the benefit of all our webcast viewers mo, especially po the newly converted webcast viewers po natin. Mga sa mga bisita po, ang ating pong live streaming, mga banal na gawain po natin, Wednesdays, Fridays, and Sundays po. Sa mga araw po na yan, 3 araw po sa loob po ng isang linggo, every Wednesday, 1 p.m. to 6 p.m. po tayo. At kapag Friday, pareho din po. Same time din po, mga minimal 1 p.m. to 6 p.m. And Sunday po, from 10 o'clock in the morning up to 4:30, 5 p.m. po mga minamahal. Tayo po yung napapunod po through FB page JM sa AM Central live stream at sa pamagitan rin po ng YouTube JM sa AM TV. Ang ating po nga website www.jmcm.org. Mga manal, meron po tayong TV program. Ang ating po nga programa sa television. Yan po ito yung Sabado po sa gabi sa Channel 4 which starts ang Jesus More Crusade sa ating pong TV program sa Channel 4. Sabado ng gabi it starts at 10:30 p.m. up to 12 midnight, 1.5 hour at pong TV Crusade sa Channel 4. At ang ating pong radio program, hindi pong subaybayan, pakinggan ang Jesus Miracle Hour. Yan po sa DZME, sa Radyo 1, 15:30 mula po Lunes hanggang Sabado po sa ganap na alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Mga alpimi naman mga viewers po, maaari po kayong tumawag po sa mga nagnanais pong humingi po ng panalangin po o pagpapayo. Mga if na-flash po natin ang ating po mga ina-anunsyo po dito, 8372-9194 and 8375-1148. Mga minawa sa mga those who may be calling from abroad, inyo na lamang po i-add yung pong 02 which is the area code of Metro Manila mga minamahal. Muli po ang ating po mga banal na gawain, mga minamahal. Yan po yung Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Kaya hindi po inyo pong, ating pong susubaybayan po, mga minamahal. Bantayan na rin po natin at subaybayan po natin ang iba pa po natin mga social media pages para tayo po lahat ay ma-updates po of the beloved family po, mga minamahal. Kung sa akali pong mayroon po mga pagbabago, kung may changes po, kayo po, subaybayan din po natin ang iba po natin mga social media pages, mga minamahal. Muli ang ating pong bank account sa mga nagnanais pong magbigay sa pamagitan po ng bangko sa Banco de Oro at nationwide po sa napakarami po mga branches po ng BDO at pong maihulog ang ating po mga ibibigay para sa gawain ng mahal na Panginoon. And the account number is 300-000-390268-577 sa Banco de Oro po yung BDO at mga account names po ay JMCIM, JMC or the whole name of our banal na gawain po, Jesus Miracle Crusade International Ministry or Jesus Miracle Crusade. Mga binawate po mapagpalan Diyos ang lalo po malulugod kapag tayo po'y nagtatapat sa lahat ng mga bagay. Mga minahal, muli pong banal na gawin po natin, Miyerkules, Biyernes at Linggo po sa ating pong banal na pastoral house po sa Novaliches. Muli, huwag niyo pong kaligtaan at yung pong subaybayan at mga iba pa pong social media pages kung sakali meron pong pagbabago po sa ating po mga announcement o sa ating pong banal na gawin. At akin na po inaniyan, bawat sa kaili po, tumayo na po tayo habang atin na pong ibinibigay sa lahat ng panahon sa ating minamahal na kapatid, my beloved co-preacher, beloved brother Euphem, mga po sa ating pong panalangin sa pagtatapos. Purihan na malapay noon. God bless you po, beloved Lord, beloved Okri Kalarkon. Tayo pa sama-sama na malangin sa ating pagtatapos. Dakila mapagpalang mang banal, Diyos na makapangyari sa lahat. Sa unang panalangin, aming kagalang-galang na beloved Pastor Wildy Almeida, yung time prophet, our loving God. Sa matamis mong pangalan, malapayin kami nagkakaisi, nagpupurit, nagpapasalamat. Sa tagumpay ng iyong banal gawain, malapay noon. Maraming salamat sa malapayin sa paglangis mo sa bawat yugto na banal gawain. Igit sa lahat sa iyong banal selta, na lubos mong pinagpala at tilangisan, malapay noon. Maraming salamat sa iyong malapay noon, sa iyong matamis at banal mong presensya. Malapay noon, sa aming pag-iwalay-walay sa hapong ito. Kami gabayan mo, patnubayan, pag-ingatan na makarating na malati sa kanya-kanyang mga tahanan. Dalangin din namin sa malapay magi sa mga sakyan. Ingatan mo sila sa mga disgrasya, kapahamakan, malapay noon. Pagpalain mo, malapay noon lahat na mga kapatiran sa buong Pilipinas at sa buong mundo, malapay noon. Magi sa mga webcast viewer, malapay noon. Pagpalain mo kami lahat. Sa unang panalangin, beloved Pastor Willie Almeida, in time prophet. Sa matamis at mga pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, Brother Euphem. God bless you po mga minamahal. At mag-ingat po sa ating pong pag-uwi. Hallelujah. God bless you po mga minamahal. We love you all in the Lord.
And I do wish Jesus loves you more and more. Hallelujah. Glory to God. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your
is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. And there is hope in the name of the Lord. Oh, blessed is he who comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. And there is hope in the name of the Lord. Oh, blessed is he who comes. Oh, blessed is he who comes. Blessed is he who comes in Jesus, hallelujah, hallelujah. God bless you all po, mga minamahal. Mga beloved families, Papa, we love you, Pa. Welcome back, Bear, our dear Lords, and our bunso. Thank you, dear Jesus, hallelujah, hallelujah. Happy birthday, Bear, Popo, and Kuya Chuba. Hallelujah, Kuya Nate, Tito Dance, Ray, Baby Nate, belated love, happy birthday. We love you all. Wish Jesus bless you, man.